Kung ikaw ang tatanungin, karapat-dapat ba o may tsansa ba na maging Santo Papa si Cardinal Luis Antonio Tagle o masyado lang natin hinahype ng mga Pilipino ang usaping ito sa internet at pine-pressure nga ba natin ang Vatican sa pagkampanya kay Cardinal Tagle para maging susunod na Santo Papa? At bakit nga ba imbis na magluksa at ipagdasal ang pagpanaw ni Pope Francis, mas inuna pa natin na isipin na si Cardinal Luis Antonio Tagle ang papalit sa yumaong Santo Papa? Yan ang ating tatalakayin sa video na ito. Ilang araw matapos pumanaw si Pope Francis ay umugong ang usapin patungkol sa kung sino nga ba ang papalit sa posisyon nito bilang Santo Papa. At isa sa mga napipisil, especially ng mga Pilipino, ay walang iba kung hindi si Cardinal Luis Antonio Tagle. Marami ang nagsasabi na taglay ng Kardinal ang mga katangian ng isang Santo Papa. Marami ang nagnanais na ito ang sumunod na Santo Papa. Ngunit marami din ang mga hindi sang-ayon at nagsasabing hindi pa handa ang Kardinal na maging Santo Papa. At ang sabi-sabi nga, ina-hype lang itong usapin na to ng mga Pilipino sa internet. Sa katunayan, ang CBCP or Catholic Bishop Conference of the Philippines ay naglabas ng pahayag kung saan hinihikayat nito ang mga Pilipino na tigilan yung pagkampanya kay Cardinal Tagle upang maging susunod na Santo Papa. Dahil baka nga daw ito ay maging pressure sa Vatican sa kanilang pagpili ng susunod na Santo Papa. Which is good, no? I think, no, tama lang din na kinall out ng CBCP yung mga nagkakampanya kay Cardinal Tagle na maging susunod na Santo Papa. Kasi ang pangit tama yung parang pinapressure natin yung mga cardinal electors sa ganyang ginagawa natin. Kasi po, mga kaibigan, hindi po yan ganyan ang paraan para maghalal ng bagong Santo Papa. Hindi po ganyan. Hindi naman yan politiko na kailangan ikampanya na tayong mga tao ang boboto. Hindi po tayo ang boboto, hindi po tayo ang pipili. Mga cardinal electors po ang pipili ng magiging susunod na Santo Papa sa pamamagitan ng Papal Conclave. Ang Papal Conclave ay isang series ng ritual at pagpupulong na isinasagawa upang pumili ng magiging bagong Santo Papa kapag yung kasalukuyang Santo Papa ay pumanaw o nagbitiw sa kanyang pwesto. Sa panahon ng conclave, ang mga kardinal ng simbahang Katolika, yung mga matataas na namumuno o matataas na opisyal na naglilingkod bilang tagapayo ng Santo Papa ay nagsasama-sama sa isang lugar. At ang karaniwan lugar na yan ay ang Sistine Chapel sa Vatican City. Nagsasagawa sila ng mga serye ng lihim na botohan para pumili ng magiging Santo Papa at tanging mga kardinal na hindi lalagpas sa 80 years old lang yung pwedeng makilahok o yung pinapayagang maging bahagi ng botohan na yon. So mahabang proseso yan. Yun yung may lumalabas na itim na usok sa chimenea pag wala pa napipili. Tapos kapag kami napili na, may lalabas na puting usok. So alam nyo na yan siguro, no? So ganun ang pagpili sa susunod na magiging Santo Papa. Hindi yan parang eleksyon ng mga politiko na tayo ang boboto. Hindi yan online voting, no? Hindi ganon. Espiritu Santo ang pipili po ng magiging susunod na Santo Papa. Ginagawa nyo online voting. Ginagawa nyo online voting Palibasa tayo mga Pinoy, doon tayo malakas sa online voting. I mean, totoo naman, malakas ang Filipino presence sa online, no? Kaya yung mga online voting, madalas panalo tayo dyan, no? Pero this time, hindi uubra yung powers natin na yun, no? Kaya hindi natin siya kailangan gamitin. Saka yun nga, mamaya sabihin ng mga cardinal electors, kaya nandun mga Pilipino to, masyadong pala desisyon. Diba? Kaya ang kanilang panawagan ng CBCP, imbis na ikampanya, ipagdasal na lang natin. Ipagdasal natin yung pagpanaw ni Pope Francis and at the same time, siguro ipagdasal natin kung ano yung magiging bahagi ni Cardinal Tagle sa mga susunod na panahon sa simbahang Katolika. So ganun na lang. Huwag na natin ikampanya. Ginagawa yung Philippine politics Ngayon, balik tayo doon sa usapan. Balik tayo doon sa tanong. May chance ba na maging Santo Papa si Cardinal Tagle? For me, personally, yes, may chance. May chance na maging Santo Papa dahil siya Cardinal. Diba? So, meaning, kasali talaga siya dun sa pagpipilian. And kung maaalala nyo, the last time na nagkaroon ng pagpili ng susunod na Santo Papa, nung panahon na nagbitiw si Pope Benedict XVI, nung I think 2013 yun, o 2010, if I'm not mistaken, kasama na doon si Cardinal Tagle sa mga pinagpilian na papalit kay Pope Benedict XVI. And yun yung time na si Pope Francis yung napili nila. Kaya kung ang tanong, may chance ba? Yes, there is a chance. Question is, gaano kalaki yung tsansa? Yun yung hindi natin alam. Pero kung ako yung tatanungin, sa tingin ko, hindi ganun kataas
o hindi ganun kalaki yung chance na maging Santo Papa si Cardinal Tagle for some reasons. Maaaring umugong lang online yung usapan na yon, since kaya nga nasabi ko, tayo mga Pilipino, we have a very powerful voice when it comes to online world. And isa pa sa nakikita kong reason, kung titingnan natin mismo dito pala sa Pilipinas, ang simbahang Katolika natin dito sa Pilipinas, hindi ganun kaayos. I mean, alam naman natin na kaliwat kanan yung mga issue na kinasasangkutan ng simbahang Katolika, particular na yung mga pari natin, di ba? Madaming naging issue mga pari dyan, mga paring nang mumolestya, mga paring kung gastusin ng pondo, di ba? Marami tayong naririnig ng mga balitang ganyan. Isa pa is yung pakikialam ng simbahang Katolika sa issue ng politika dito sa bansa. Issue sa mga pondo, at marami pang issue na kung saan pwede maging reason kung bakit hindi siya magiging Santo Papa. Dahil syempre, kahit wala naman siyang kinalaman sa mga naging issue na yon, may possibility na mag-reflect sa kanya yung mga issue na yon. At ang isa pang dahilan, no, is I think mas gusto ng mga nakaupo, yung mga nasa posisyon sa Vatican, yung papalit ay yung may strong personality. I'm not saying na soft yung personality ni Cardinal Tagle. No? What I'm trying to say is, alam naman natin na mahinahon si Cardinal Tagle, very diplomatic yung pagtugon niya sa mga issue, na which is I think hindi yun yung gustong type of leader ng simbahang Katolika or nung mga nasa posisyon ngayon sa simbahang Katolika. Mas gusto nila yung may strong personality. Kung pwede nga lang siguro yung kamay na bakal, I think mas pipiliin nila yung ganon. Pero siguro naman hindi applicable sa simbahan yung term na kamay na bakal. Pero ayun, nagets nyo yung point. Yun ang gusto ng mga nasa posisyon ay yung may will na baguhin yung kalakaran sa simbahang Katolika, because they all know na may problema na kinakaharap ang simbahang Katolika, may mga issue ang simbahang Katolika. At tanging pinuno na may strong personality yung kaya mag-address at magbigay ng solusyon dun sa mga problema na yon. At isa pa sa reason kung bakit hindi magiging Santo Papa si Cardinal Tagle, ito yung isa sa pinakamalaki, I think, na reason kung bakit hindi siya magiging Santo Papa. Ito yung pagkampanya nga natin sa kanya. Yung masyado natin pag-iingay sa internet at pag-assume na siya na agad yung susunod na Santo Papa. Kasi alam nyo yun, nung time na pumanaw si Santo Papa Francisco, imbis na panalangin at pagluluksa, ang unang umugong sa mga Pilipino yung kung sino yung papalit na Santo Papa. At ito nga, ang ina-assume natin dito is si Cardinal Tagle. So, alam nyo, medyo cringe na ginagawa natin yung ganung bagay. At kung itutuloy natin yung ganung campaign para kay Cardinal Tagle, baka ang mangyari is marinde yung pamunuan at tanggalin na lang siya sa choices or personalin siya dahil nga naiingayan sa ating mga Pilipino sa online. Kasi it's not good diba? Papal conclave o yung pagpili sa susunod na magiging Santo Papa is very sacred. I mean, sagradong bagay yan. At ang nangyayari kasi is parang hindi natin alam yun. Parang ang thinking natin kapag nag-ingay tayo sa internet, nag-trending, lalaki yung possibilities o yung chance na siya yung magiging susunod na Santo Papa, which is not a good idea. So, it's kinda cringe, no? At pwedeng maging annoying sa pamunuan ng simbahang Katolika, na which is pwedeng maging reason o maging hindrance kung bakit hindi siya magiging Santo Papa. I know nakakatuwa kung siya yung magiging Santo Papa kasi alam mo yun, Pinoy di ba? Pilipino no? Pero I think we should stop playing that Pinoy things, no? Proud Pinoy things. Kailangan siguro tigilan natin yan. Kasi kung siya naman ang mahirang na Santo Papa, hindi naman iikot yung istorya sa mga Pilipino lamang, no? Hindi na lang yan about sa Pilipino and Philippines. Magiging globally na yan. So, I think hindi na siya, I gets yung point ko. So, tigilan na natin yung Philippines number 1, no? Hindi yan uubra sa ganitong sitwasyon. And ako personally, kung tatanungin nyo ako, ayoko siyang maging Santo Papa. Ayoko maging Santo Papa si Cardinal Tagle. It's not because he is not worthy or he is not qualified. No, he is worthy and very qualified na maging Santo Papa. Ayoko lang siyang maging Santo Papa because we all know na Philippines is a divided country. Hati-hati tayo dito. That's why may mga taong masaya kung siya yung magiging Santo Papa, and I am pretty sure na meron ding hindi matutuwa o hindi sasang-ayon na siya yung maging Santo Papa ng mga Pilipino. And I don't want to see na binabash si Cardinal Tagle online kung siya yung magiging Santo Papa ng kapwa niya Pilipino. Kasi makikita ng buong mundo yun Ayun, you look kapwa Pilipino ang nambabash sa Pilipino. Hindi magandang tingnan tayo mga Pilipino, kinakalaban natin yung kapwa natin Pilipino, di ba? Magkakalat tayo sa online, makikita tayo ng buong mundo na ganun tayo, na ganun yung pag-uugali natin. So, hindi siya maganda. Yes, it's true na we are divided, no? Talagang may mga hindi tayo pinagkakasunduan ng mga bagay-bagay. Pero siguro sa atin na lang yun, no? Huwag na nating ipakita sa buong mundo, sa world stage. So, yun yung reason kung bakit ayoko maging Santo Papa si Cardinal Tagle.
Tagle, hindi niya deserve yung magiging ganong treatment na I am very sure mangyayari sa kanya kung sakaling siya yung hirangin na bagong Santo Papa. Hindi niya deserve yun. Pero again, kung anong man ang kahinatnan ni Cardinal Tagle, I will be happy for him. And kung dumating man yung time na siya talaga yung maging Santo Papa, wala akong ibang dalangin kung hindi magampanan niya ng tama at maayos yung tungkulin niya at nawa palagi siyang gabayan ng Panginoon sa mga gagawin niyang desisyon. So ayun yung sentiments ko about this topic. Kayo ba, kung kayo ang tatanungin, karapat dapat ba na maging Santo Papa si Cardinal Tagle or isa lang tong hype o paingay ng mga Pilipino sa online? Comment nyo dyan sa baba yung opinion nyo at babasahin ko. Peace out.